din lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, magandang morning mga kasangkayan, magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Ini Daisy Laloso Bilizar, Radyo Pilipinas, Borongan. Mananagbalay para ito natin pa na Lunes nga edisyon. Taramdan, good morning Eastern Visayas para yan na ang adlaw Lunes, Marso 2, 2026. Anatan taramdan, good morning Eastern Visayas, amaton katiguban, haton mga balita bugos nga rehiyon, nga iginapapadangat hayo pinaagyan Presidential Communications Office, particularly na Presidential Broadcast Service ngan sugadman, Philippine Information Agency, and of course, kaupod nato iton Visayas State University. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta iton aton na pagtapo hiton siyahan nga edisyon? Iton na taramdan, good morning Eastern Visayas, para yan nga bulan hiton Marso. Fire Prevention Month, ano? And yes, hailarom hiton supervision hiton Aman Station Manager at Rose Rivera Abunda. Kaupod ko gihapon na production. Engineer Sok Aberia at Ipen Pomida, di naman technical at supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, kaupod ko hi Coach Eufem Bona Jr. So ini Daisy Laloso Bilizar again. Ito niyo makakausa pag panagbalay, hindi nga ka na panlunes nga edisyon. Taramdan, good morning Eastern Visayas. Ngandiri na kita maglangan, kakatuon ta, ito naton mga magiging kasubong nga pagbalita yan na. Unahan ta ato natin na mga taga RP, Radyo Pilipinas. Katuon tanay iton Sugod, Southern Leyte, Radyo Pilipinas. Para ito na headlines, ito na mga balita, ada na halinya Miss Gima Distresa. Magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon ng headlines, ito mga balita, tikang Radyo Pilipinas, Sugod, Southern Leyte. Miss Gima. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Miss Daisy. O sa itong mga kauban na diha sa studio sa Radyo Pilipinas, Borongan Eastern Samar. Good morning sa DYDC o ingon man diha sa Radyo Pilipinas Kalbayog, maadjong morning. Okay, kahimtang sa atong panahon na diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte as of now, mipakita na si Mr. San. Medyo init-init karong buntaga pero kagahapon o kagabi gibisbisan ta og mahinay nga ulan. Ang atong supply sa kuryente og tubig 24 hours ang atong Soleco. Thank you so much Southern Leyte Electric Cooperative o ang atong Sogod Water District. Thank you. Pero sa among bahin, hinay ang supply, no? Hinay kaadyo ang agas. Ay, kay ibabaw man tang bahin, dool man ta sa Southern Leyte State University. And then sa itong peace and order situation, nagpabilinghap sa og linaw ang atong lalawigan. Doon ay mga panghitabo, doon ay mga trahedya diha sa kadalanan, o doon na po'y mga most wanted person nga taga Southern Leyte nga nasikop dito sa ubang dapit sa atong nasod sa Pilipinas. Ang taga Sogod nadakpan dito sa May Luzon. But pasabot naglihok jud, no, ang atong justice system sa atong nasod sa Pilipinas, ilabi na ang pagpanguna sa atong kapulisan. So daghang salamat ni ana. And then sa kinatibukan, overall peaceful ang atong lalawigan sa Southern Leyte. Taliwa nining kagubot karon dito sa Middle East, tali sa America. So manghinaot ang mga higala kay daghan mo tag mga paryente, mga higala, no? Nga toa karon dito sa Middle East, toa sa Dubai, toa sa Abu Dhabi, toa sa tanan, no? Basta Middle East, daghan karon ang toa dito nga mga taga-ato. So amping-amping ni ato silang iampo nga luwas in town sila bisag doon na usa ka kinabuhi nakala sa atong usa ka Pinay nga toa dito. So way kumo sa pag-ampo sumala pa. Okay, kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza o diri sa Master Control ang tukatugbang si Noel Palugod, full force ta karong buntaga mga higala. Niya na itong admin officer, si Ms. Rose Maribicate, si June Amora o si Igoy Paul. Pinagi sa pagpanguna sa itong station manager, Dudens Alaras, o sa itong mga frontliners, sila si Aljon Malot, Ms. Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit Atuil, o Jevic Epez. O para sa uluhan sa itong mga balita para karong buntaga, Bureau of Fire Protection Southern Leyte, nakikiusa sa Fire Prevention Month. Samtang LGU Libago nagpagawas og cash incentives sa mga octogenarian ug nonagenarian.
MSWDO hinunangan magpahigay og fun run subay sa National Women's Month og mga IVRA athletes sa Maasin City nakadawat og bag-ong sapatos. Kini ug uban pa, Miss Daisy, masayran sa pagpadadyon sa atong mga balita human lamang unja sa pagbalik nato sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Jima. Hadto na pauna nga impormasyon nga headlines sa mga balita nagtikang Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. Ngan this time bisitahon ta naman aton na DYDC mahina da aton ira signal parahan ato naman program. Pero unahan ta nala iplastar aton headlines sa mga balita tikang DYDC Visayas State University. Kitaon ta aton headlines aton ira mga balita from Mr. Glody kay Yonda siyahan na Visayas State University mapirma og tulo ka mahinungdanong panag-alyansa alang sa Race 8 Phase 2 nga nasugad man bye-bye Philippine National Police hingpit nga ginsisiguro ang luwas o malinawong pag-abrihan Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Nga natikag naman DYDC kadtuon ta naman na aton magiging kasugbong Philippine Information Agency. We have Miss Steffi. Magandang morning. Kumusta itong sitwasyon didahal Leyte? Morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Daisy. Good morning, Miss Gemma and Miss Suzette. Good morning gihapon naton mga mamarati ng online viewers sa social media tikang iba-iba nga parte han Eastern Visayas. Nga di naman na syudad ng Tacloban. So far mo pa ang panahon. Waray man umuran, waray lot medyo mataghumay ang hangin kanina magahon. And napakita gihapon hi aring adlaw. So sana magpadayon ini na kaupay ang panahon. Para naman atong power update, may da naman power advisory. Naging pagawas ang LIECO 2, him power interruption this Tuesday, March 3, affected area kay ang barangay 110, Utap Zone 5, Tacloban City. Time of interruption is from 9 a.m. to 5 p.m. So bali 7 hours ini na power interruption. Nga na Bileco or Biliran Electric Cooperative may adag yapnera abiso him power interruption on March 8, Sunday from 5 a.m. to 6 p.m. So whole area coverage of Bileco and Waray Electricity hiton na adlaw. Samtang waray naman naka-schedule nga water interruption nga diha syudad ng Tacloban. So padayon ang atong supplyan atong tubig hapag kaya na. Okay, para naman yan nga si Mana adin namon nahikay nga mga balita. BIPSU magbukas og mga bag-ong kurso. Alima sa kinaiyahan ginlusad tibuok piliran naghiusa sa pagtanom o paglimpyo. Ang mga detalye hini nga mga balita norunian ha aton second half. Back to you, Miss Daisy. Yes, damo nga salamat Miss Steffi Libarios ito na Philippine Information Agency Tacloban City. Maupay nala kay maupay dito niyo panahon kami naman diha Eastern Samar ginuran kami kanina temprano and pero we're hoping ito na aton panahon magiging favorable para ito na aton mga atleta ito Eastern Visayas Regional Athletic Association meet nga sige na iton pag-arangkada yan dito naman Bye-bye City. Okay, anaton oras mayroon na kita 14 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga kadtuon ta naman Radyo Pilipinas sa Kalbayog Women Power man ngayon kita sakto la kasi selebrasyon nito Women's Month. Miss Suzette Pretensio, magandang morning. Kumusta ka mo dada? Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw nga salamat Ate Daisy. Oo, girl power good kita yan na. Yan ang siyahan nga edisyon sa aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Mga pa nga aga gihapon sa aton kasugbong sa PCO kan Miss Steffi. And good morning also sa aton kaupod sa Radyo Pilipinas dito sa Sugod Southern Leyte. Si Ma'am o si Ate Gemma Destriza. Yes, mga pa nga aga sa aton nga tanan ngan nga di
update sa panahon dito sa syudad San Calbayog parehas sa Tacloban in mao pay namon panahon gihapon nasirak talaga si Mr. Sun, si Haring Araw ano. So actually Ate Daisy Ate Gemma and Miss Steffi amon niya na temperatura 27 degrees Celsius but it feels like 33 degrees Celsius. So medyo mapaso-paso ngan gutay la paray gud siya higayon nga pwede mag-uran kuno yan gutay la posibilidad san pag-uran yan na nga adlaw sa Lunes. Pero syempre, gihapon kita magtagya, dara na la kita para preparado la, dara na la kita payong nga mapauran o adlaw man in magagamitan nato nga pati naliwat kapote ngan kalo. Nga yes, yan nga bulan sa Marsoy na aton gin sa Salinurog or ginoobserba naton an Fire Prevention Month. Mao nga pagpahinumdum naton sa aton mga mamaratiyan na nga an mga aton flammable materials harayo iton sa heat source sa mga LPG an mga posporo itago nga diri maabot sa mga kabataan kay posible nga uyagan nga kada magtikang an sunog ngan permi siguraduhon naton mga electricity lines nga naton mga gasol in safe waray leak para masigurado nga yan na nga aton pag-obserbar talaga waray mahitabo nga sunog labi na nga aton nga niya na gin sa Salinurog ginoobserbar an Fire Prevention Month. Online sa Fire Prevention Month damo nga yan higwaos pagka Marso kay aton liwat ginoobserbar lain sa Fire Prevention Month ngan Women's Month in yan na in Rabies Awareness Month gihapon. Oo, mao nga para sa mga foreparents make sure nga niyo mga pets aya misay in bakunado, diba? Para masigurado nga kung may mga kagat man dire gud mga kamayada, dire mga katapon sa rabies An syempre ito para lat pagproteher sa aton mga ayam nga aton mga kamisayan, nga aton mga beloved pets So, update sa kuryente. Good news, kaya sa Malco Uno, maray ng paggawa sa advisory sa pagkaparong san kuryente. So, hinautunta nga magduro-diretso nga maupay nga serbisyo sa Malco Uno, waray mga brownout. And para naman sa tubig, para sa to na-star sa Barangay Borabod, Kautod, nga Barangay Munbon sa munisipyo sa Santa Margarita, Samar, kung na-eksperyensyahan niyo nga waray turo an iyo mga gripo iton in mahitungod nga nagkamay-ada sa network maintenance dito sa DMA Borabod and Calbayog Water Company Incorporated. So actually nagtikang ini sa ton Friday, Pebrero 27 nga nagpapadayon hangtod yan na Marso 2 So posible niyan mga around past 9 in makabalik na normal nga serbisyo sa Calbayog Water Company Incorporated dida sa Barangay Borabod, Kautod, Barangay Munbon dito sa munisipyo sa Santa Margarita, Samar. So parte naman sa peace and order, magpapabilin nga mahimyang generally peaceful ang syudad San Calbayog. Alright, para sa mga nahikay ng balita, mga top stories of the day, matikang naman dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. DAR Region 8, a second top performer sa national nga level bahin sa implementasyon sa split project. Samtang roll-out sa OB farming project sa Samar, gintikangan kaupod ang Northwest Samar State University ug Fatima Multipurpose Cooperative. Bago nga doktor sa DOH Doctors to the Barrios Program, formal na nga gin-deploy sa bungto sa Santa Margarita. Ngan alcohol ban sa mga minor de edad gin paparigon sa munisipyo San Catarman, Northern Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook ay aton iningatanan igdiretalye sa second part sa aton taramdahan Good Morning Eastern Visayas. Ngan sa ngaran sa naman ang acting station manager Hinaro Navilon, ako ani mga kaupod yan nga Lunes nga desyon Suzette Pretensio, ngan kaupod liwat naton sa Master Control si Joven Cardenas. Alright, back to you Ate Daisy. Good morning,
Eastern Visayas. Thank you, Ms. Suzette. Haton na pauna nga impormasyon na tikang naman ha Radyo Pilipinas sa Kalbayog. Bueno, mga kasangkayan, oras naton mayroon na kita 20 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Ngan sitwasyon naman tikang di syudad iton Borongan o tikang iton na para sitwasyon iton bugos nga probinsya iton Eastern Samar. So far sa din ko pa iyo no kanina temprano kami nga ginuran yan nga aga no ngayon madalumdum iton amon panahon. So kaulangan talaga nga magdarala hiton aton na mga protection iton nga ni nga labi na payong para to na aton mga mapasok o aton mga magawas makadto naman ha field nga na haamon naman pagtaga kuryente. So far nga dayon nga mga oras waray mga nakasked and power interruption iton amon na Eastern Samar Electric Cooperative. Hapag tagapasi orde nagpapabilin nga mahimyang iton na probinsya iton Eastern Samar ugaring la mayada na giniimbestigaran iton amon mga otoridad particularly dito naman habong diton oras bahinhin na nahikitaan nga sunog nga skeletal remains hin na isa nga tao dito hin na Tayaw nga barangay habung to hiton na oras nga daiya na diri pa na identify hiton mga otoridad kon kanay nga patiunan o nahingad to adto nga remains. Ngaungan samtang hapag taga tubig waray naman na abiso tikang ito na Borongan na Water District para hin water interruption na iyan na didihito na syudad hit Borongan. Ngan bueno para hiton aman naman headlines sit mga balita para yan ang adlaw Lunes, March 2, 2026 tikang didiha Radyo Pilipinas sa Borongan. Siyahan 789 nga atleta hiton ni Eastern Samar Division andam na ha Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Nga na resolution para hiton construction hin 3-phase line, instalasyon hin transformer para hit Borongan City Infirmary gin-aprobaran han konseho. Nga na 25 nga former rebels didiya probinsya hiton ni Eastern Samar kinarawat hin ayuda pakabuhi tikang 52nd IB hiton Philippine Army ngan sugad man Department of Trade and Industry. So iton na detalye hita mga balita hikay ito na Presidential Communications Office din naman Region 8 ngan sugad man Visayas State University ipadadangat haiyo kataliwan laahan aton na piranga pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Alright, balik kita taramdan. Good morning Eastern Visayas sa aton kanan panlunes nga edisyon March 2, 2026. Iningaho Daisy Lalosa Bilizar nga nadanga tayo iton mga balita tika nga bugos nga rehiyon pinaagi iton Presidential Communications Office, particularly tikang Presidential Broadcast Service han Radyo Pilipinas sugod Calbayog Borongan ngan sugad man Philippine Information Agency ngan kaupodiwat namon iton DYDC han Visayas State University. So we're saying good morning anay haton na mga mga ka-RP tada. Merly Hikomo is saying good morning ato niya Hong Kong and France Navarrete Probe, and we're hoping praying na maging safely what iton aton mga overseas Filipino workers sa ilarom hiton na natatabo nga giyera dito naman ha Middle East. So bueno, yun nga mga oras tikangan na aton na pagpahamtang na mga balita unahon tangahaw aton na Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. Miss Gima imuna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Og alang sa ato nga mga kalambuan gikan diri sa lalawigan sa Southern Leyte ning adlaw nga Lunes, pitsa 2 ning buwan sa Marso 2026. Bureau of Fire Protection Southern Leyte nakikiusa sa Fire Prevention Month. Ano ang report ni Jevic Epez? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Jeff, please come in. Nakikiusa ang BFP kon Bureau of Fire Protection Southern Leyte o ang provincial government sa pagsaulog sa Fire Prevention Month karong bulan sa Marso 2026. Gipasi og danasyo nga kalihukan ang pagpaligon sa kandam ug kaluwasan batok sa sunog subay sa tema nga karong tuiga nga pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Sumala sa BFP ang paglikay sa sunog responsibilidad sa tanan gikan sa gobyerno, komunidad hangtod na sa matag panimalay. Ang opisyal nga kick-off sa Fire Prevention Month pagaymoon og mga adlaw Marso 3, 2026 din gilauman ang aktibong partisipasyon sa naglaing ahensya sa gobyerno, pribadong sektor, mga residente apil na ang tanan nga mga Bureau of Fire Protection nga offices sa tanan nga LGU sa lalawigan. Sa pamahayag ni FAR's Chief Inspector Victor Igbuhay, Acting Provincial Fire Marshal sa Southern Leyte, nga daghang naka-line up ng mga kalihukan ang giandam para sa tikbuk bulan sa Marso. Apilan ini ang fire drills, information education campaigns, symposium, inspection sa mga establishmento o guban pa mga programa o mga pa-contest nga nagtubong sa pagbalambo sa kahibalo sa publiko kabahin sa fire safety. Gawag usab sa BFP ang katawhan nga magpabiling mabinantayon sundot ang mga batakang pamaagi sa kaluwasan sama sa pag-inspeksyon sa electrical connections, paglikay sa overloading sa mga saksakan o pag-andam og fire extinguisher labi na sa mga establishment. Pinaagi sa pag-iusa og kooperasyon nagalaom ang BFP Southern Leyte nga mas mapalig-on ang mga komunidad batok sa peligro sa sunog ug mapadayon ang kaluwasan sa matag usa. Balita gikan sa BFP Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas,
Jevic Epi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Jevic Epis ay mo report takna sa Radyo Pilipinas 30 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. O galang sa mga balitang nakalap din sa dakbayan sa baybay, VSU ni pirma og tulo ka mahinungdanong panag-alyansa alang sa Race 8 Phase 2 program. Alang sa mga detalye ng akong report. Alyansa kabahin sa anong kasabutan ng Visayas State University kun VSU aron mas mapaduol ang research ug teknolohiya niini ngadto sa mga komunidad ug mga industriya sa Visayas. Ang maong mga panag-alyansa kabahin sa Race 8 Phase 2 program nga nagtumong sa pagbalhin sa mga inobasyon sa universidad ngadto sa praktikal ug magamit nga mga solusyon nga makahatag og trabaho ug makapalig-on sa lokal nga kalambuan. Lakip sa mga kauban sa VSU mo ang World Vision Development Foundation Incorporated, Five Shepherds Corporation ug JF Healthy Farm. Ang kolaborasyon nagtinguha sa pagpalambo sa lokal nga entrepreneurship ug paghatag og dugang kahigayunan sa mga mag-uuma, mga tigama ug mga komunidad nga nanginahanglan og suporta sa tibuok Visayas. Pinaagi niini gilaoman nga mas mapalapdan ang paggamit sa mga teknolohiya sa VSU, pinaagi sa capacity building, product development ug pagtabang sa pagtukod ug pagpalambo sa mga negosyo. Tumong usab niini ang paghatag og mas lig-on ug malungtarong panginabuhian alang sa mga benepisyaryo. Gipasugda sa pamunuan sa universidad nga pinaagi sa Race 8 Phase 2. Padayon niya nagpaligon ang VSU sa iyang papel isip sentro sa inobasyon nga nagalagad sa komunidad ug nagdasig sa inklusibong kalambuan sa rehiyon. Gikan sa VSU DYDC FM, Lodi Caronda, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Miss Stephen. Parahan siya nga sumati kang Paran siya nga sumati kang PIA biliran, BIPSU magbukas og mga bagong kurso. Adin report ni Rodrigo Victoria. Pagabuksan sa Biran Province State University o BIPSU ang pipila ka mga bagong kurso sama sa Master of Science in Nursing, Juris Doctor, Maritime Program, di naghumat na lamang kini ang pag-aprobar gikan sa CHED. Lakip na ang bago pa lamang hitagan ang certificate ng pagkasugdan ang Bachelor of Science in Information and Security Management. Mao kani ang usa sa taho ni Dr. Victor C. Cañizo Jr. diya sa iyang gipagayon ni State of the University Address o konsuwan atong Pebrero 26. Gitao sa Cañizo ang pagsaka sa gidaganon sa estudyante sa universidad nga miabot na sa 2,236 ka estudyante sa academic year 2024-2025. Din 11,158 gikan sa Naval Campus ug 1,002 ka buok sa Biran Campus. Mukabat sa 80% sa mga estudyante ang taga-probinsya sa Biran samtang 20% gikan sa ubang probinsya. Padayon usab ang pag-uswag sa performance sa licensure examinations gikan sa 74.18% sa tuig 2023 ni saka kini sa 79.51% sa 2024 o 79.69% sa tuig 2025 nga nagpakita sa kaligon sa kalidad sa pagtudlo og review program sa universidad. Usa sa highlights sa SUA mo ang paglunsad sa Green Knowledge Stewardship, One Harbon Thesis and Dissertation Policy din ang electronic signing gisalmutan sa may 23 ka mga SUC sa nasod ug 7 ka SUC sa Rion 8 nga ubos sa CHED. Gipakita sa Cañizo sa iyang SUA ang nagkalaing proyekto sa infrastruktura nga nagkandidat og ang 2 ka bilyon din kalakip na niya ang ginugrahan og mga groundbreak nga mga proyekto ni adtong pagpahigayon sa iyang SUA. Diin kini gitumong sa universidad nga kini mahimong usa ka universidad nga may world-class facilities. Good morning, Eastern Visayas. Alright, para naman sa siyahan nga balita, matikang dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, DAR Region 8, second top performer sa national nga level bahin sa implementasyon sa split project. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Top 2 performer sa bugos nga nasod ang Department of Agrarian Reform, DAR Region 8, sa implementasyon sa support to parcelization of lands for individual titling, split project. Base sa report
nagdistribuer ang rehiyon san maabot 60,498 ka ektarya san tuna tikang Marso 2021 kutob Disyembre 2025. Para la san tuig 2025, umabot sa 38,120 ka ektarya ang gindistribuer nga tuna. Rason para mamentenar ang ikaduhang nga pwesto sa national ranking. Nanguna liwat ang Region 8 sa bugos nga Visayas Cluster sa provincial nga level. Usa ang Leyte sa top performers sa bugos nga nasod bahin sa distribusyon sa tuna. Katuyuanan sa split project nga mahatagan sa individual nga titulo ang mga Agrarian Reform Beneficiaries, ARBs, para masigurado ang irasiguridad sa tuna ug mapaswag ang produksyon sa mga probinsya. Base sa DAR, magpapadayon ang pagpatuman sa programa para sa mas madagmit nga distribusyon sa titulo sa mga parauma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyahan naman nga balita, nahikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan para yan ang adlaw March 2, 2026. Sa Taramdan, Good Morning Eastern Visayas, 789 nga atleta han Eastern Samar Division andam na ha Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2026. Ang detalyihan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Napartisipar ang kabugusan nga 789 nga delegadohan Eastern Samar Division ha Eastern Visayas Regional Athletic Association Ivra Ami 2026 nga nagtikang Marso 1 tubtob 7 ha Baybay City, Leyte. Ha pakigimang rawhan Radyo Pilipinas, ginsabi ni Mr. Abner Aclao, Senior Education Program Specialist nga Division Information Officer, linakatikang balangkayan ang delegasyon han Pebrero 25 ngan inabuthan kelep ha Baybay City National High School kundin hira nakabilit upod ang iba pa nga mga dibisyon tikang ha Samar Island nga amo Northern Samar ngan Samar Province. Ang 789 nga delegasyon ginkukumponerhan 222 elementary athletes, 121 nga lalaki ngan 101 nga babae, upod ang 44 nga coaches ngan chaperones nga may total nga 266. Ang secondary delegation may the 406 nga athletes, upod ang ira coaches, chaperones, samtang ang technical working group, kitchen personnel, nurses, ng division officials, amo nagkumpletohan bugos nga numero. Ready na ang Valiant Hawks matapos sa napulo ka adlaw nga concentration training, habalangkayan. Dakan suportahan provincial government, hapamuno ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, Congressman Christopher Shin Gonzales, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, mga miyembrohan sang guniang panlalawigan ngan mga alkalde, labi na kan Mayor Alan Contado nga nag-host han training. Naghataghiran uniforme, sapatos, kagamitan, pagkaon ngan hygiene kits para ha mga atleta. Sumalakan Aklaw ang opening program ngan parade gindumaran Marso 1 ha Binaybayon Sports Complex sa Baybay City, samtang ang mga kompetisyon pagbubuhaton tikang Marso 2 tubtob 6 ang pag-ulihan delegasyon na katalaan ha Marso 7. Haros nga tanan nga sports events may entry ang Eastern Samar. Ginkikita nga makusagaton ira team ha futsal, basketball ngan volleyball. Ang futsal secondary girls naghataghin gold medal ha naglabay nga tuig ngan yana may dalawat entry ha elementary category. May dalawat siyahan nga pag-entry ha para game swimming kamay duha nga atleta. Hanaglabay nga Ivraa ha Maasin City, kadamanhan gold medal han Eastern Samar tikang ha chess ngan taekwondo ngan ikawaluhira ha overall ranking. Yan nga tuig may dako nga paglaom nga madudugangan ang medal tally tungod han mas organisado ngan pinahugot nga preparasyon. Ang magiging kampiyon ha Ivraa masagka nga duha palarong pambansa nga pagbubuhaton ha Mayo 2026 ha Agusan del Sur. Hanaglabay nga tuig upat nga events han Eastern Samar ang nakaabot ha palaro, futsal secondary, taekwondo, chess ngan pinkak silat. Nagpasalamat liwat ang dibisyon ng mga kag-anak han ira pagsarig ngan suporta, samtang nagsasaad ang Valiant Hawks nga bubuhaton nira ang ira pinakamaupay para ha probinsya. Lupad banog, amo ang ira panawagan. Para ha Bagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Borongan. Mga salamat ang report, Ati Pen Pomida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, LGU Libagon nagpagawas og cash incentive sa mga octogenarian ug nonagenarian. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Malampuson nga gipahigayon sa lokal nga pagamhanan sa Libagon ang unang pagpagawa sa localized octogenarian ug nonagenarian cash incentives uban sa birthday gift assistance alang sa mga senior citizens nga nagsaulog silang adlaw na tawhan nitong Enero 2026. Ang kalihukan gipanguluhan ni Mayor Oliver Ranque isip kabahin sa padadyon nga pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa paghatag og pag-ila og suporta sa mga tigulang nga nakahatag og dakong kontribusyon sa komunidad. Sumala sa Municipal Social Welfare and Development Office nga gipanguluhan ni Mr. Valentin Escabillas uban sa pakigtambayayong sa Office of the Senior Citizens Affair ang nga gipanguluhan ni Philadelphia Echevarri ang mga programa gipunduhan sa LGU sa Libagon. Ang mga highlights sa programa, dunay 4 ka mga octogenarian o nonagenarian ang nakadawat og tag 10,000 pesos matag usa. Adunay 41 ka mga senior citizens nga nakadawat usab og tag 1,000 ka pesos, 1,000 pesos nga birthday gift assistance. Ang maong ayuda eksklusibo alang sa mga senior citizens nga natawo sa buwan sa Enero ning tuig 2026, ilabi na kadtong dili beneficiary sa Social Pension Program sa DSWD. Nagpasalamat ang LGU sa Libagon sa mga magbubuhi sa lungsod sa padadyo nilang pagsalig og ingon man suporta. Pinaagi silang kontribusyon, nagpadayon ang mga programa nga naghatag og benepisyo sa og ingon man pag-atiman sa mga senior citizens diha sa komunidad. Nagpabilin nga lig-on ang pagpaningkamot sa LGU Libagon sa paghatag og pagtagad ug pag-ila sa bililhong papel sa mga tigulang sa katilingban. Gipahibalo usab ang magpagawas og ayuda alang sa mga senior citizens nga natawo sa buwan sa Pebrero ipahigayon sa sunod semana. Balita gikan sa LGU Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Og sa lain pang balitang nakalap dinhi sa dakbayan sa Baybay, Baybay Philippine National Police hingpit nga gisiguro ang luwas ug malinawong pag-abri sa EVRA 2026. Alang sa mga detalya ni angkong report. Malampusong napahigayon ang luwas ug malinawong opening ceremony sa Eastern Visayas Regional Athletic Association kun EVRA 2026 human masiguro sa Baybay City Police Station ang komprehensibong seguridad atol sa maong kalihukan ni atong Marso 1 ning kasamtangang tuig alas 3 sa hapon sa Baybay City Sports Complex. Ubos sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Edilio, Chief of Police, gipakatap ang igo nga gidaghanon sa kapulisan aron magbantay sa crowd control, traffic management ug emergency response preparedness samtang libuan ka mga delegado, opisyal, bisita ug manananaw ang mitambong sa Grand Parade of Delegates nga nagrepresentar sa nakadaiyang syudad ug lungsod sa tibuok rehiyon. Pinaagi sa epektibong pagplano og estratehikong koordinasyon sa mga event organizers ug uban pang ahensya sa gobyerno, nagpadayon ang kahusay ug kalinaw sa tibuok seremonya. Ang malampusong security operations nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Baybay PNP sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Gipahayag usab sa kapulisan ang ilang lig-on nga suporta sa mga programa ug kalihukan nga nagpalambo sa panaghiusa, sportsmanship ug regional pride. Gikan sa VSU DYDC FM, Glody Kayonda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Hakadugangan nga balita, alima sa kinaiyahan ginlunsad, tibuok biliran naghiusa sa pagtanom ug paglimpyo. Adi Otroy Rodrigo Victoria para Han Report. Gilunsad sa probinsya sa Biliran nitong Pebrero 27 ang province-wide environmental program nga alima sa kinayahan di naghiusa ang tanglungsod o barangay sa dinungan nga tree planting o green up drive. Ipasigdahan ang kalihukan uban sa partisipasyon sa naglaing national o local government agencies din ginigipaykayon sa tibuok probinsya sa Biliran. Sumala sa probinsyal nga liderato tumong sa programa ang papalig-on sa proteksyon sa kinayahan batok sa mas kusog dili matag-an nga pag-ulan nga nagdala og pagbaha og soil erosion sa miaging mga tuig.
Kapin sa 20 mil ka makahoy, 25 mil ka nagalaing pahanom ang iandam. Lakip ang kawayan alang sa makili sa suba, kapin sa 3,000 langka, ug indigenous forestries nga haom sa klima sa biliran. Ang alima sa kinayahan pagkasulugon matag katapos ng Biyernes sa Pebrero, matag tuig subay sa ordinansa numero 4 series of 2026 uban sa quarterly tree nurturing activities. Ang mensahe sa probinsya ang pagpatanom og kahoy karon, pagtanom og proteksyon ug paglaom alang sumabot nga henerasyon sa biliran. Good morning, Eastern Visayas. Samtang roll-out sa OB farming project sa Samar Gintikangan kaupod ang Northwest Samar State University ngan Fatima Multipurpose Cooperative. Detalye sa balita sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas report. Gintikangan na ang pagdumara meeting ug orientation kaupod ang mga parauma para san hilawig nga paglansar san ube farming project sa 1st District san Samar sa pagburubligay sa Northwest Samar State University NWSSU ngan Fatima Multipurpose Cooperative. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog kan Professor Harold Mercurio sa NWSSU, may ada na ongoing nga Memorandum of Agreement MOA sabot nga san universidad ngan kooperatiba. Katuyuanan san proyekto nga pauswagon ang produksyon san ube gamit ang makabag-o nga teknolohiya. Nangunguna ang NWSSU sa programa como Crop Accelerator sa probinsya. Pinaagi sa Tissue Culture Laboratory sa San Jorge Campus na gamit na sa germplasm sa pagtanom sa ube imbes ang tradisyonal nga pamaagi. Ang resulta, mas malaksi ang pagtubo, mas hataas ang survival rate ug mas damo ang harvest. Ang Fatima Multipurpose Cooperative naman ang magseserbe nga industry partner nga mapalit ug magpoproseso sa maka-harvest nga ube. Tungod may planta na ang kooperatiba, may sigurado nga merkado ang mga parauma. Sa pagkayana, makikita nga dako ang demand sa ube sa lokal ug international nga merkado, lakip ang European Union. Sakop sa proyekto, ang Kalbayog, Santa Margarita, Gandara, San Jorge, ngan Matuginaw, parte liwat ini san mas hilawig nga rainforestation program nga ginurusa ang pagtanom san ube, akilarya o agarwood ug mga native nga mga puno para suportaran ang panginabuhian san mga parauma ug pag-ataman san kalibungan. Target sang programa nga mapauswag ang produksyon san ube sa Samar samtang ginduduso ang environmental conservation ug sustainable nga kita para sa mga parauma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Mga salamat Charmaine san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Bueno, anaton oras, mayada na lakita 12 minutos ug sa mag alas 9 ha aga nga dugang nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Resolusyon para hit construction in 3-phase line, instalasyon hin transformer para hiton Borongan City Infirmary ginaprobaranhan konseho. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Pinangunahan ni Borongan City Vice Mayor Emmanuel Chosong kantun ginduwara nga ika-35 nga regular session ng Sangguniang Panglungsod nga gimbuhat SP Sessional la Syudad ang Biyernes, Pebrero 27. Hining nga sesyon ginaprobaranhan konseho ang resolusyon na naghahatag in otoridad ang LG Borongan aging representaran ni City Mayor si Ivan Dayan Agda nga sumulod nga magpermeng kasabutan Memorandum of Agreement sa Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated sa Melco aging representaran ni General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio para at construction ng 3-phase line ug instalasyon ng distribution transformer ug metering para at city infirmary and laboratory building ang motor pool compound na Barangay Campisawa, Syudad nga total project cost ay nagkakantidad din sobra 2.4 milyones de pesos. Iging pasaliwat ang resolusyon na nag-aaprobar ang 35 nga mga aplikasyon ng prangkisa in motorized tricycles for hire sa Syudad ng Borongan.
nga nigimpasa pa ang resolusyon nga nag-aaprobahan akreditasyon in tulong nga civil society organizations sugad ang Sabang North Fisher Folk Association, Barangay San Saturnino Kaubayan na Borongan City Association ug Kanhaway Livelihood Civic Association. Samtang ginrefer ha Committee on Rules and Rules and pag-amindarit internal rules of procedure at 7th SP at Syudad and Borongan, partikular adtong Rule 7 o quorum. Nanigan refer liwat sa Committee on Labor, Livelihood and Cooperative Development, People Empowerment and Participation ang aplikasyon ng akreditasyon ng duwa nga CSOs and Borongan Fruit and Flower Vendors Association ug Barangay Kanabong Kaubayan na Borongan City ug ang pagripaso ang 2026 annual budget at Barangay sa Balakdas, San Andres ug Libuton. Nanigan refer ha Committee on Finance. Samtang ang pagripaso at ordinance sa Barangay Kanabong Ordinance Number 2 Series of 2026 ngan titulo an Ordinance for the Protection, Conservation and Sustainable Tourism Development ug tanggapa kan Abong Haven gin-refer ha Committee on Tourism. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamatan report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa tulalawigan sa Southern Leyte, MSWDO hinunangan magpahigayon og fund run subay sa National Women's Month. Ana report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, Dong John. Gisuportahan sa lokal nga panggamhanan sa Nanangan Southern Leyte ang pagpahigayon og Career Guidance Advocacy Program sa Santo Niño National High School. Naseran nga subay sa temang Strategic Career Guidance Building a Gender-Responsive Support System for Grade 10 Learners and Parents. Nitamong sa mga kalihukan si Sangguniang Bayan Member of Committee on Education Chairperson Gary Comiling. Nagapakita og suporta lokal nga panggamhanan sa paghiyas sa mga tinun-an sa pagpili sa karera ug maabot nga mga oportunidad. Nunot nini, mapasalamato ng Santo Niño National High School sa pagduyog sa LGU sa mga Career Guidance Advocacy Program. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik ide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, bag-o nga doktor sa DOH Doctors to the Barrios Program, formal nga gin-deploy sa bungto sa Santa Margarita. Detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas report. Dako nga kalipay ngan pagpasalamat ang igin pahayag sa munisipyo sa Santa Margarita, Samar sa seremonyal nga pagperma sa Memorandum of Agreement o MOA sabot nga sa Department of Health Doctors to the Barrios Program ngan local government unit para sa deployment sa dugang nga doktor sa bungto. Formal nga ginwelcome sa LGU ang irabag-o nga physician nga si Dr. Fitzgerald Castillo nga igin talaga pinaagi sa Doctors to the Barrios o DTTB program sa Department of Health. Ang pagabot ni Dr. Castillo magpapakusog pa sa paningkamot sa munisipyo nga maghatag sa accessible, de kalidad nga responsive nga serbisyo panlawas para sa ngatanan nga magsuhungnon. Nagpasalamat naman si Vice Mayor Soledad de Loraya kan Doktora Exoperia Sabal Barino, Regional Director sa DOH, tungod sa paghatag sa Santa Margarita sa usa nga kinahanglanon nga DTTB physician. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 6 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Nga na bueno warsing magandang morning gihapon ito naton viewer Mel Caranzo humabol ha ato naman program nga dugang nga balita nahikay ang Radyo Pilipinas Borongan 25 nga former rebels diha Eastern Samar kinarawatin ayuda pakabuhi tika nga 52nd IB han Philippine Army ngan sugad man Department of Trade and Industry. Aadi an akon report. Radyo Pilipinas report.
Kumukabahin ang waray pahuway nga tinguha paran kamurayawan ngan paguswag malang puson nga gindumaran 52nd Infantry Aguila Battalion 8th Infantry Division ng Philippine Army ngan Department of Trade and Industry kun DTI Eastern Samar ang panhatag ginbulig pakabuhi para 25 nga anay mga rebelde kun FRs. Ang nasabi nga aktibidad in gimbuhat hatun ika-27 Pebrero hininga tuig ha headquarters ng 52nd IB ha barangay Gapang Bungtohan Dolores. Ang mga benepisyaryo intika nga iba-iba nga bungto nga sakupan operasyon na nasabi nga unit. Ginpangunahan ang seremonya ni Mr. Eugene Duran, Trade Industry Development Specialist sa DTI Eastern Samar. Kaupo dira Captain Ronald Bailon, Officer in Charge ng Executive Officer ng 52nd IB ng his Second Lieutenant Tricia Joy Ortiz, Civil Military Operations Officer. Nakakarawat ang kada usahan mga ane rebeldehan masunod nga livelihood project. Hinlalakipan inihin usa ka kahonin powdered milk, duha ka kahonin instant noodles, usa ka kahonin 3-in-1 nga coffee mix twin packs, usa ka kahonin corned beef ngan usa ka kahonin beef loaf. Ini nga inisyatibo ay nagsiserbi nga tulay para han rekonsilasyon ngan transformasyon han mga anay kaapi han communist terrorist group kon CTG. Tinguha hini nga matagan ni Rain Higayon nga makakabot habag-o ngan morayaw nga kinabuhi kumo mga produktibo nga miyembro han sosyedad ngan malikyan ang peligro nga mawaray pulos ang paningkamutan gobyerno para ang recovery efforts sa dati mga rebelde. Sumalakan Mr. Duran han DTI panuyo hini nga programa nga matagan hin eksakto nga puhunan ngan gamit ang mga FR agud makapagtikang hira hindesente nga panginabuhi ha iratagsa nga komunidad. Hapanig naman han militar gintagan hindoon ni Captain Bailon nga ini nga ayuda in magsiserbi nga tulay para padayon nga pagbabag-o han dati mga rebelde. Hakabug-usan ini nga pitad in kabahin han masaluag nga estratehiyahan Administrasyon Marcos Jr. para masiguro nga diri na mabalik ka armado nga pakigbisog ang mga FR ngan lugod maging produktibo hira nga miyembro han sosyedad. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Okay, takna sa Radyo Pilipinas sa 57 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. So ano man tay oras sa Miss Days o sa itong mga kaubanan, maguna-una na lang ta o panamilit no, sa atong panaguban karon sa atong Good Morning Eastern Visayas sa Monday edition. O sa ngalan sa kinatibukang fersa sa Radyo Pilipinas Sogod, diri sa Master Control, ang atong katugbang, ang atong mga interns from Southern Leyte State University. Pila mo kabuok niya, day? Duha si Malien Dalagan o si Sheila Balmoria o sa atong kaubang tech on board si Noel Palogod sa atong admin section sila si Miss Rosemary Mikati, John Amora ug Igoy Paul. Ang atong mga frontliners this morning sila si Miss Dalia Urit Atuil, sila si Aljon Malot ug si Jevic Epis nga naghatag sa ilang mga kontribusyon. Pilagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Kinigihapon si Gemma Destriza magpasalamat sa atong pag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Ug mao kadto ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ug kung nagitayong oras mga higala daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo ug walay hunong nga pagsuporta ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo ug sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM 104.7 kini si Glody Kayonda sayang bye-bye hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. All right, Mrs. Amo aton Stephen. kabukusan ng amon mga balita di PIA later. Okay. Amo aton kabugusan na namon mga balita di PIA late. Dako nga salamat ha aton news contributor Sir Rodrigo Victoria han PIA Biliran, hangaran han amon regional head Sir Rian Arinto. Ako naman si Steffi Liborios nagsisiring. Good morning Eastern Visayas. Yes, nga din naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, mananamilit na liwat kami. Do mga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez,
Ngan sa ako nakaupo dide sa Master Control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako tro ini si Suzette Pretencio, iyon nakaupod sa aton Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Nganti kang naman din Radyo Pilipinas Boronga, nagpapasalamat kita na partisipasyon ng Radyo Pilipinas Sogod, pinaagi kan Miss Gima Distrisa, DYDC, han Visayas State University, thank you Glody Kayonda, and PIA Miss Steffi Libarios, ngan Radyo Pilipinas Kalbayog, Miss Suseta Pretencio. So hangaran hito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Bobe Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, ngan sugad man ang tunal ko naging ka-partner didi, Coach Eufem Bona Jr. and aton mga naging news contributors, Engineer Sok Aberia at Ipin Pomida, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa rin nga damo nga salamat inyo pakigusa nga nangingimbitar kami hiton masunod nga program Sumat Istihanon kataliwan la naton station break ngan pira nga pahinomdom. Magandang morning ha aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75